Hello, mic test, mic testing, mag-mic test sa ta. Okay. Maayong buntag sa tanan kaigsuonan karon Monday karon, back to work. It's been a week na naman na wala ta naka-upload og mga balita. Hay, bisita sa ato ang panghinglo sa garden, sa balay, talagang busy ang inyong manding. Busy gyud. Di lang mani siya. So, ingani lang pag mag-drive na, magtrabaho na, or kung balita, pero di ko kuan og sa mga issue gahapon unta to, pero Domingo man, rest day, kinahanglan na atay rest day. Kaya aron ma-refresh ta, labi na og duty ta pagkaugma. So, kumusta ninyong tanan? Welcome back sa channel Filipino Iris Maisog. So karon unsang bay so nga balita, impeachment na naman ni Sara. Impeachment karon nang kuan Miyerkules gi usog bitaw to nila ay nawala pa na kuan daghang opening manggod to sa Senado, so maoy rason nila daghang mga batas nga kinahanglang ilang iyon na tama naman, pero dili na to hikalimtan. I'm sorry, sa kanunay nga si former President Rodrigo Duterte naapa sa dahig. So ang latest nga update sa iyahang kaso dito nga kung inyong paminawan ako si Attorney Harry Roque nga ilang idulog sa local court sa dahig ang case ni former Rodrigo Duterte. So hoping na makagawas na in taon. Sa dili pa ang June 30 sa o-taking sa Davao kay ang former President Rodrigo Duterte MRRD na Mayor Rodrigo Duterte, pero mao na yato ang po nato kanunay nga makagawas na in taon si former President Rodrigo Duterte. So sa impeachment ni VP Sara, daghan kay nag-argues, daghan na kayong mga si Drilon komentaryo ni nga dili gyud makuha ng impeachment kay wala nay oras, wala nay panahon, dead on the spot. Karon ming baliktad na pod na po iyahang mga opinion nga na pwede ko nung crossover. Kaning crossover mo ilahang kuanan kay wala na may panahon niya i-crossover ko no. Ipunta sa next nga Senate group. Kabalo naman ta nga political persecution maning impeachment, kuan siya numbers game. So tanaw na to kay ingon man sila nga anong kuan man gyud mo daog ba sila sa numbers game. So atong paminawon si Marcolita kay kini mooy og ilahang i-crossover kini si Marcolita mooy mag number 1 nga mo kuan ani mo debate aning unsay nga nani impeachment ni VP Sara.
Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin, ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Akalain mong dadalhin dito? May araw na Yun po bang ating justisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiiral, gumagana, umaandar ang justisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sinumang Pilipino, kung nagkamali halimbawa ang isang naging Pangulo, o dilitisin natin, at husgahan natin, pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas, hindi sa batas ng ICC. Pagtyagaan na lang po natin, kahit anong mangyari, mawawalan din ng saysay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Lalabas din po ang katwiran, magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digong. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupolitika din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit balik-balik na rin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang itinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat yung war on drugs, hindi po klasifikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a legal, it is a regular governmental action to wipe out drug problem in our country. Presidente po siya, siyang nakakaalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages reaped by the Filipino people from his program. He should not have been judged from the number of people who were killed along the Ni resulta sa may mamamatay at may mamamatay. gingon ni Rodante Marcolita nga Nagsusulong sa droga yung mga kriminal. naglaganap na pong mga droga, mga krimen sa Bakit kailangan atong mo nasod sumustan na sa Pilipinas. pila ko sa dami? Unya ang poverty mintaas ang say nga ni walay trabaho, taas na pud karon ang walay trabaho. So maunay bagong Pilipinas, bagong bansa. BBM. Bigong mamamayan, BBM. Wala. Kasi po, wala naman silang gustong gawin para ayusin. Salamat po sa inyong lahat. Alam ko po, isa po ako sa inyong ibinoto para maging senador ng ating bansa. Kahit malayo po ang lugar na ito, alam kong nagpupulong-pulong kayo rito. Marami pong gawain sa Maynila. Ngunit kahit konti sandali, kailangan tagpuin ko kayo rito. Para personal po akong magpasalamat. Lahat po kayong lahat, binoto po ninyo ako. Kung hindi sa inyo, baka natupad yung survey. Akalain nyo naman, sa simula pa number 36 ako. Hindi man lang ako umangat. Nung naawa sila sa akin, siguro bandang Pebrero yata yun. Napunta ako sa number 22. Hanggang doon ka na lang, sabi nila. Malapit nang matapos ang Abril, 21 na naman ako. Pagkatapos nagmilagro isang araw, nilagay po nila ako number 12, pero isang araw lang yun. Binaba na naman nila ako sa number 18. Tingnan mo ninyo yung kawalang hiyaan ng mga survey companies na yun.
Naniniwala pa ba kayo dyan? Sipi-sipi ninyo. Merong isang media practitioner sa Maynila, babae, di ko nababanggitin ang pangalan, baka sumigat na. Hindi makamove on. Hindi siya makapaniwala bakit daw si Rodante Marcoleta naging number 6. Hindi niya kasi binabasa yung ating mga kababayan katulad ng inyong mga kamag-anak at kayong lahat. Hindi ba niya alam kung gaano ang kinontribute na boto ng lahat ng OFWs? Bakit hindi niya alam yun? Bakit tinitingnan niya? Ako lang ang tinitingnan niya. Paano nangyari yun? Sabi niya. Paano nangyari si Marcoleta ay nanalo? Paano nangyari yun? Nakakaawa yung tao na yun. Nakakalimutan po niya napakaraming nagmamahal pala kay Rodante Marcoleta. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Ginawa, ang gusto nila number 36 ako. Sabi ng mga tao, hindi. Kailangan maging number 6. So yun po yung nangyari. Yun po ang nangyari. Umanta sila. Ito pong impeachment na kinakasa nila, bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, o ituloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo. Hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw niyong tumigil, kurbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Malungkot lang po ako sapagkat bago ako pumunta rito, gumawa po ako ng request sa ICC. Payagan nyo sana ako kahit ilang minuto lang, makausap ko ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakikiusap ako sa inyo, sabi ko, sapagkat gusto ko siyang makita ng personal para personal kong sabihin sa kanya ang aking pagpapasalamat. Dahil ako po'y naging senador dahil sa tulong niya. Yes. Marami pong tumulong sa akin, ngunit siya ay malaki po ang naitulong niya sa akin. Naghintay po ako ng mga ilang araw. 1 linggo siguro o mahigit pa. Hanggang ako po'y tumulak papunta rito, wala po silang ibinigay na sagot sa akin. Sa aking palagay, hindi rin po ako makakapasok para makausap ko man lang. Kahit na ba 3 minuto ay hindi nila ako bibigyan. Anong klaseng justisya naman yung ICC na yan? Dito pa naman sa Europa, ang akala ko dito mas matatag, dito mas malinaw ang justisya sapagkat magagaling silang mga tao. I'll see you later on.